Ito na ang bumugat sa atin, isang napakagandang tingnan. Yan ang pulot, sa may bandang dulo, sa may bandang gitna ay yun ang pollen at yung mga inakay nila. Yan na. Ngayon nga po ay nandito tayo sa evacuation center. Ano po? At meron tayong pupuhagin dito. Isa itong klase ng bubuyog na kung tawagin ay lukot or stingless bee. So yan ay nasa pinto. Ayan, tinanggalan ko na ng pako at para makita ko yung loob. Kaya mapansin niyo aking tinuklap dahil naandun sa loob niyan yung lukot at maraming saray, yung comb nila, saka yung pollen at honey. Yung pagitan niyan ay 2 inches lamang. Dahil medyo makitid, kaya kung mapapansin natin, yung pinto ay dugtong-dugtong, sliding po yan. Napopold na pinto. Ayan. Kaya minabuti namin dahil wala pa namang kumuha na iba, ay nag-request na lang ako na ako na lang ang kukuha. Then para mainom ko rin dahil maganda rin ito sa aking karamdaman. Dahil kung mananatili yan, baka isprehan ng mga pampuksa sa kanila, sayang naman. Kaya minabuti natin na i-rescue na lang ito. Kunin natin at ilipat natin sa isang magandang lagayan. Iuwi natin sa bahay ito para magawa natin ng magandang paglalagyan yung hive nila para sa ganon ay mag-stay sila at maparami. At napakaganda rin ito sa ating mga halaman dahil ito ay nagpo-pollinate ng ating mga bulaklak ng mga puno natin tanim na siyang nagpapa bunga sa ating mga puno. Lalo na kung dito dahil sa amin puno ng niyog, kaya napakaganda nito. At saka ako may mga alaga din ng mga honeybee mismo. Ayan po, bubuksan na natin. Ayan, kita naman niyo yan. Ayan, yan yung tira, yan yung mga inakay nila. Yung pagka nabutas yan, diyan lalabas yung mga maliliit, yung mga bago na bata na na lukot. Ayan, nandiyan din yung reyna, sa parte na yan. Yung medyo maputi na yan. Tapos, kagandahan sa kanila, tingnan naman nyo, nakabukod. Bukod-bukod yan. Tapos dito sa gitna ay yung pollen at sa bandang dulo na yan ang pure honey. Napakasarap niyan, maasim-asim. Ayan, kukunin natin. Dahil nga wala akong kasama rito at baka makapitan sila sa ulo. Kaya mapansin nyo, naglagay ako ng tela at saka salamin sa mata para hindi tayo Yan na po ang pulot na nakuha natin. Yan, kita naman nyo yan. So kailangan hindi natin masira yung pinakabahay niya ng mga bubuyog, yung stingless bee na yan, para sa ganon ay hindi umalis. Kaya hahanapan natin ng magandang bahay yan. So yan, iuwi na natin yan pagkatapos kung magpako dito. Iuwi natin ito sa bahay at gagawan natin ng magandang bahay. Pero try natin yan sa sa bao kung kakasya yung kanyang yung mga inakay niya at saka yung konting kailangan may tira yan may tira yung honey at saka pollen para sa ganon ay may makain sila at hindi umalis. Kasi once na nagutom yan, may possibility na umalis sila. Lalo kung reyna hindi kasama, hindi yan mag-i-stay sa isang lagayan. Kaya yun ang napag-aralan ko sa pag-aalaga ng mga bubuyog. So ito na sila. Yan, medyo nagawa-hiwalay siyang ganyan pero hindi siya nadurog. Ayan, kita naman ninyo yan, yun yung mga honey. Ayan, napaka-rami din yan. Siguro mga 1 bote ng beer kung may ipon yan. Ayan po. So iuwi na natin yan. Dito na tayo sa bahay. Try natin dito sa bao. Kung kakasya, dito natin ilalagay. Pero kung hindi, ay ito na yung pinakamalaking bao
So ito yung pinakamabilis na paraan para ilagay natin. So titingnan natin kung kakasya. Pag hindi, gagawa talaga ako ng box para mas okay, komportable sila. Kita naman yun, no? Ganda nung yan ang mga inakay niya, yung mga itlog nila. Na paglabas dyan, yan ang magiging stainless bee. Kaya dapat ingatan natin yun na hindi maipit at mabuhay yung mga inakay nila. Ayan. Kaya natin ilagay kung magkakasya. So, kung magkakasya, itutuloy natin dito. Dito patirahin. Pero kung hindi, ay gagawa ako ng isang box para doon natin ilagay. Ayan. So, medyo puno na, malamang hindi kasya. So, ayan, gagawa ulit tayo ng bago. Kasi try lang natin. Kasi wala pa yun dyan yung mga pulot niya at saka yung pollen. Kailangan hindi siya ganyan kasikip. Baka umalis din. So, gagawa tayo ng magandang lagayan niya, box. So, ayan, dahil puno siya, yung bao ay hindi siya kakasya. Dahil marami pa tayong ilalagay dito sa loob, medyo maliit talaga yung bao, alanganin. Maganda itong bao kung sila kusang lilipat para ma-forma nila yung kanilang mga saray dyan sa loob. So ayan, pang samantala, dito ko muna ipinatong yung ginawa nating box. Ito yung hive ng ating stainless bee. Ayan na sila sa loob. So yung mga propolis na yan, dinikit ko lang yan dyan. Ayan. So ayan. Bali, pan 2 days na sila ngayon. Hindi ko agad binidyo para may pakita ko sa inyo kung talaga mag-stay siya. Ayan o. Ayan, tingnan nyo. Sabihin, andyan sila sa loob. Dahil ipinirma natin ng mabuti yung kanilang saray, saka yung mga pulot, at yung pollen. Ayan sila. Kita naman nyo. Ayan, nandyan. So sa ibabaw lang siya ng mga honeybee ko rin. Ayan, ito naman yung honeybee ko dyan. So ganyan ang ginagawa ko, simple. Pansamantala lang muna yan. Kasi nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon kung paano mag-alaga ng mga bubuyog. Ito na yung ating pulot ng lukot. Ayan. Inasala natin para yan siya. So ito, ilagay pa rin natin. So ito yung mga pulot. Yan. Mga cube ng mga pulot ng stainless bee or lukot. So ito, yan yung mga nectar nagaling sa mga bulaklak. Yan, maasim po ito ang lasa nito. Ayan, yung maasim siya. Napatulo natin yung pulot. Yun, ang daming pulot nito. Halo siya yun ng pollen at saka honey. Yan ang magkasama. Okay. So, medyo makakaipon tayo siguro mga isang beer. Isang bote. Ito na yung ating honey ng stainless bee. Ito. Lagyan natin dito. Hanggang parami. Yan. Masim ito. Ito yung napakasustansya. Mas maganda ito kaysa doon sa honey na matamis. Ito masim-masim. Pakasarap nito. Ayan, bago ko rin malimutan, ito yung aking ginawa na paraan para hindi akitin ng langgam. So ayan, nagsemento ko ng puno nito, yung ganito, tubo. So pwede yung mga bakal, pwede rin yung bakal na kabilya, yung mga tira-tira na galing sa pagpuga ng bayan, pwede yan. O kaya pwede bumili na rin para siyang magawa. Tapos ang ginawa ko dito, ito semento po ito.
Tapos nilagyan ko siya ng yan, kanal. Para dyan ilalagay yung langis. So yung mga chains oil na nakalagay dyan. Yung pansin nyo, wala siyang langgam. Dati, naobserbahan ko, pag walang ganyan, inakit siya ng langgam. Dahil ayaw nila ng may langgam, lalayas yung ating mga alagang honeybee. So ito yung aking ginawang pamaraan para hindi siya maakyat ng mga langgam. Halos lahat ng aking ginawa na patungan na ganyan ay meron. Yan, ito. Yan, meron sila lahat. Tingnan po. So, kailangan lang natin i-maintain yung paglalagay ng langis. Kaya nito, kaya nagkukulay puting ganyan kasi pag bagong ulan, nalalagyan ng tubig. Kaya pagka wala na, dahil libre naman yung langis, lagyan na lang natin. Para hindi maubusan ito. Ganyan, no. Pero hindi pa rin yan naakitin ng langgam dahil langis pa rin yan ng iba niyan. May halo lang tubig. So, yan po. Kung gusto niyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Diba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!